Sabi nung isang British, sabi niya ganun, hindi niya daw maintindihan sa ating mga Pilipino, bakit ganun. Pagdating daw natin sa ibang bansa, we're exemplary. Tayo ay mga kakaiba at napakagagaling, may community, ganyan, may kapatiran, merong bayanihan, ano? Pero sabi niya gano'n, pero bakit pag nung punta daw siya sa Pilipinas, nakikita niya din dun sa ibang mga kababayan natin habang nasa Pilipinas, ibang-iba. Magandang araw mga kuys, tropa, paps, especially mga ka-adobs at mga ka-OFW. Kumusta na? Quick vlog lang. Naisip akong mag-vlog habang on the way tayo sa trabaho. At gusto ko lang sana magbigay ng quick recap regarding dun sa mga nagawa nating content, Yung una, kung napanood nyo, pareho silang mga pamilyado, pareho silang pamilyado at binigay nila yung mga advice kung paano mamuhay dito sa gitnang silangan habang wala yung family nila, or kung paano sila nagsimula, kung paano sila nagsumikap na makuha yung family nila, at ngayon nag-i-enjoy sila na parang ikalawang tahanan na nila ang Saudi Arabia. Sa totoo lang naman, hindi naman ganun ka stricto or hindi naman ganun kaselan masyado dito sa Saudi Arabia sa ngayon. Kumbaga iba na ang Saudi Arabia ngayon, As long as syempre susunod ka pa rin sa mga rules and regulations, wala kang iba-violate, Pero kahit sa naman siguro, kahit sa bansa naman, kahit sa atin kahit sa atin sa Pilipinas, as long as na sumusunod ka sa lahat ng batas, maging good example or maging good member ka ng community, wala kang magiging problema. Although syempre alam naman natin dyan sa Pilipinas, marami pa ring pasaway. Sabi nga nung nandun ako sa remote area, sabi nung isang British, sabi niya ganun, hindi niya daw maintindihan sa ating mga Pilipino, bakit ganun. Pagdating daw natin sa ibang bansa, we're exemplary. Tayo ay mga kakaiba at napakagagaling, may community, ganyan, may kapatiran, merong bayanihan, Pero sabi niya ganun, pero bakit pag nung nagpunta daw siya sa Pilipinas, nakikita niya din dun sa ibang mga kababayan natin habang nasa Pilipinas, ibang-iba kumpara doon sa mga Pilipinong nasa ibang bansa, So hindi ko rin na-explain. Ako siguro pag nasa sarili mong bahay, pasaway tayo, hindi ko rin alam. Pero kung sana lahat ng Pilipino or lahat tayong mga Pilipino magtulong-tulungan, tayo talaga may makakaano talaga tayo sa malaki ang paniniwala ko na malaki ang maibabago natin. Tanggalin na natin yung tinatawag na heroes complex. Ano ba yung heroes complex? Yung tipong may isang hero o merong isang tao na makakasalba sa mga problema natin, lalo na sa bansa. Tayong lahat ang makakatulong sa atin. But then again, bakit ba yun yung topic ko? Anyways, yun nga, naisipan ko mag-vlog regarding sa mga episodes ko. Naisip ko, dami ko natutunan. Anong dapat gawin para magkaroon ng smooth
na pamumuhay dito sa Gitnang Silangan. Sila nga diba? Pero anyways, kung dun sa dalawang episode natin, na-interview ko are both family status dito sa Gitnang Silangan. Later on, isang breadwinner, isang breadwinner sa Pilipinas, of course, and then nakabuo siya ng family naman dito sa Gitnang Silangan. Disclaimer, hindi second family na nakagaya ng iniisip ng iba. Family talaga, dito siya nakabuo. At the same time, meron din tayong interview na single naman. Consider him as jack of all trades. Sobrang wala nga siyang family, pero ang dami niyang hindi sinalihan, pero member siya at may katungkulan siya sa iba't ibang mga organization dito na nakakatawa, mga non-profit organizations, so yun, abangan nyo yan mga ka-adobs, abangan nyo sila. At later on, hopefully maigala ako naman kayo dito sa Gitnang Silangan, kung ano yung pwede nyong puntahan in case na meron kayong family member dito na ini-invite kayo. Kasi dito sa Saudi Arabia, may mga spots na talaga na talagang makakonsider mo na mga tourist spot. Marami rin dito sa Eastern Province, yung mga lumang mga castles. Hopefully maipakita natin yun sa ating channel. Anyways, mga ka-adobs, mga ka-OFW, kung meron kayong idea regarding na pwede kong kung gusto nyo ko i-challenge, sabihin nyo lang, please comment down below kung ano yung gusto nyo gawin ko regarding my channel. I mean, honestly, nag-i-enjoy lang ako i-share sa inyo kung ano ginagawa ko, at gusto ko lang mag-share sa inyo ng mga experience ko at mga experience din ng ibang tao dito sa Gitnang Silangan. Tsaka siguro naisip ko rin para mawala rin yung stereotype ng ibang tao, lalo na hindi lang naman nakapanood to dito sa kundi siguro nakapanood din yan sa ibang bansa, lalo na sa Pilipinas. Kung ano yung naiisip nyo dati tungkol sa Saudi Arabia, kung ano yung stereotype nyo, hindi totoo yan. Next year pala is my 10th year, 10th year na ako dito. Dati akala ko, sobrang takot ko dati dahil sa stereotype before dito sa bansang to. Akala ko tatagal ako dito ng 2 years, pero nandito pa rin ako 10 years na. Kaya siguro yung mga nakaka-experience ng sabi nga evil is universal, pati rin naman ang goodness, Huwag lang tayo mag-focus dun sa mga pangit na nangyayari. Yung mga pangit na nangyayari dito, makakonsider ko ng mga isolated cases. But then again, most of the good things naman talaga nandito sa kailangan mo lang talagang sumunod sa mga nila, sa mga batas nila, sa mga instructions nila. At isa sa mga good follower consider is tayo mga Pilipino. Sabi nga Pilipino excellent, Pilipino mia Pilipino 100%. Alam mo yun, yung quality natin is yung quality ng mga gawa natin is katumbas ng 5 tao dito. I mean, 5 tao na nagtatrabaho dito. Kaya natin dahil sa abilidad nating mga Pilipino. Yun yung sabi nila sa atin. And I doubt naman kung binobola nila lang tayo, kasi hindi naman nila tayo pipiliin kung binobola lang nila tayo. Tsaga-tsagain lang natin mga tol. Alam mo, talaga ang reklamo natin dito, sila yung kumbaga less sila sa initiative, or ikaw lang laging ikaw ang gumagawa. Okay lang yun, wag mong isipin yun.
Isipin mo na lang, kaya nga tayo nandito kasi ganun sila, di ba? Sa tingin natin, kapag hindi sila ganun, kailangan pa ba nila tayo? Kumbaga siguro, isipin na lang natin as positive yung mga challenges natin dito sa gitnang silangan. Pero, di ba, sa totoo lang naman, kapag nagustuhan ka nila, accommodating sila, talagang ibibigay nila sa iyo yung 100% na support. Diba? So, tsaga-tsagain lang natin. Tsaga-tsagain lang natin ang pagtrabaho. Mahirap talaga, alam naman natin yan. Mahirap talaga magtrabaho sa ibang bansa. Tayo lang ang gumagawa, hindi sila gumagawa. Kumbaga, ang dami-dami natin ginagawa. Pero isipin na lang natin, kaya natin ginagawa yun. Kumbaga, una-una para sa pamilya natin. At, kayang-kaya naman talaga natin, di ba? Ang problema lang, or ang issue lang, is, may miss kasi natin yung family natin. Iba pa rin yung para sa mga single, iba pa rin yung pagod ka, pag-uwi mo sa bahay, nandun pamilya mo, makakita mo yung anak mo. Pagkakita mo sa anak mo, makakita mo sa pamilya mo, or makakasama mo during weekend yung family mo, ibsan na ang isa sa mga challenges sa atin bilang isang OFW, sa mga single, miss natin yung mga mahal natin sa buhay. Kasi sa totoo lang, sila yung nagpapagaan ng buhay natin. Kumbaga, di man for some reason na hindi man minsan maintindihan yun ng mga nasa Pilipinas, at talagang minsan totoo yung makakamusta ka lang kapag kailangan ganun. But then again, wag natin isipin na gano'n. Sa part na ng pagiging OFW natin yun. Minsan naisip natin, hindi nila tayo minsan kinakamusta or Partner yun kasi busy sila dun eh. Tayo rin naman, busy lang tayo. Pero kasi tayo, mas iniisip natin sila kasi unang-una para sa kanilang ginagawa natin. Ikalawa, iniisip kasi natin na kung paano umuwi dahil alam natin marirecharge tayo pag nakaka-uwi tayo ng Pilipinas. Hindi dahil diba nagagawa natin ang gusto natin gawin sa Pilipinas, kundi yung kumbaga you just be with your family is more than enough. Yeah. So but then again, sabi ko nga, kapag napagod tayo, magpahinga tayo, i-recharge natin ang sarili natin. Lagi lang tayong positive. Lagi lang nating i-reinforce ang sarili natin. Kumbaga, kung kailangan pag weekend, kailangan magpahinga. Wag kahit na may overtime pa yan. Medyo lang. Medyo wag na natin sagarin. Unless magre-resign ka na agad, todo mo na ang overtime para makapag-ipon, di ba? Pero kung hindi naman, at sa tingin mo tatagal ka pa dito, relax. Yan. Pamper mo rin ang sarili mo to the point na nare-recharge ka na, kasi you cannot give what you don't have. Paano mo mabibigay ang sarili mo kung wala kang sa sarili mo, kung hindi mo hawak ang sarili mo? Kumbaga, paano mo maibibigay ang happiness sa iba kung hindi ka masaya? Diba? Masasagaran ka. Pag nasagaran ka, nasabog ka. Diba? Kasi wala ka ng happiness. Ganun din siguro sa pagmamahal. Paano ka makakapagbigay ng pagmamahal sa iba kung wala kang pagmamahal sa sarili mo? Kasi ang puhunan natin dito bilang isang OFW, yung sarili natin. Kaya kailangan maging healthy tayo. Healthy, fit, diba? At kailangan wit din pagdating sa trabaho. Minsan sabi nga, di ba, may kasabihan nga na work smart, not hard. Ganun. Kasi sabi nga rin di ba, yung kumpanya after mo mag-resign, makapalitan ka agad ng pero ang buhay o yung mo, di ba, hindi makapalitan.
Kaya, work smart. Not hard. Yun. Anyways, malapit na ako sa aking malapit na ako sa aking destination. Maraming ulit salamat sa aking mga viewers. Thank you sa sa 48 or 40 plus subscribers. Maraming salamat. Sobrang natutuwa ako, meron mga nag-subscribe at ni-review ko yung summary nung viewing time. Nakakatawa ng puso. At maraming pong talaga pong salamat sa mga nag-review, sa nag-subscribe. Sobrang thank you. Road to 100 subscriber ako. Sana tulungan nyo akong mapalawak ko pa po itong channel ko. Kaya sa mga hindi pa nagsusubscribe, kindly subscribe, hit the notification bell para aware kayo kung meron akong bagong upload. Hit like at paki-share kung meron kayong natutunan dito, at kung meron kayong gusto kong gawin or gusto kong sa mga kakilala nyo, gusto nyong interviewin ko yung mga kakilala nyo para ma-expose ang kanilang kabutihan sa mundo ng YouTube o saka dito sa gitnang silangan. Let me know at talagang i-interview niya, tatanungin ko yan, aalamin natin, sabay-sabay tayong ma-inspire sa story nila, di ba? So yun, kaya share niyo na rin po ang aking channel. Again, maraming pong salamat sa panonood, at maraming salamat sa pakikisama sa akin. Sana magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na vlog, sa aking susunod na episode. Again abangan niyo yun. Isang breadwinner na nakabuo ng pamilya dito. Legal. Sorry for the term. Pero legal na pamilya. Legal. Nakabuo siya ng pamilya dito habang breadwinner siya dito sa Pilipinas. Okay. Alamin natin ang kanyang love story at inspirational story. At, of course, isang makakonsider ko na jack of all trades na tao dito sa gitnang sila. Abangan nyo po yan sa aking mga susunod na episode. But for now, po si Boy, maraming pong salamat sa pagsama sa akin dito sa aking channel, at kita-kita po tayo sa susunod na episode. Alright? Yan, mga kadobs, mga ka-OFW na pagod, yung sarili dahil ang makikibaka natin ay para sa kanila. Sa muli,